Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Nais ko po kayong tanungin, kumusta ang pakiramdam ng inyong mga binti nitong mga nakaraang araw? Matatag at malakas ba o marahil ay tila mas madaling mapagod kaysa dati? Napapansin niyo ba na tila mas humihirap ang pag-akyat sa hagdanan? O mas umiikli na ang inyong mga nilalakad? Kung oo ang sagot ninyo, hindi po kayo nag-iisa. At ang mas mahalaga, hindi lamang ito simpleng epekto ng pagtanda. Mayroong mas malalim na nangyayari sa loob ng inyong mga kalamnan at mga ugat. At heto ang magandang balita. Maaari itong maibalik sa dati. Sa susunod na ilang minuto, matutuklasan ninyo kung paano ang isang simple ngunit napakamakapangyarihang pagkain, isang bagay na marahil ay nasa kusina nyo na, ay makakatulong na ibalik ang lakas ng inyong mga binti sa loob lamang ng dulsane oras. Hindi po ito isang haka-haka lamang. Ito ay suportado ng tunay na siyensya. Isipin ninyo na bukas paggising ninyo, mas matatag na ang inyong pakiramdam, mas may kumpiyansa at mas buhay na buhay ang inyong mga paa. Hindi dahil sa ehersisyo, hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa pagbibigay sa inyong katawan ng tamang nutrisyon sa tamang oras. Hindi ito isang milagrong lunas. Ito ay pisyolohiya at nagsisimula ito sa pag-unawa kung bakit nanghihina ang inyong mga binti. Hindi dahil sa matanda na kayo, kundi dahil ang inyong mga kalamnan ay huminto na sa pagtanggap ng mga senyales para manatiling malakas. Gagabayan ko kayo sa mga nakakagulat na dahilan kung bakit ito nangyayari, ang nawawalang koneksyon na hindi naririnig ng karamihan at kung paano ito babaguhin simula sa inyong susunod na pagkain. Bawat seksyon ay gagabay sa inyo hakbang-hakbang. At sa pagtatapos ng artikulong ito, malalaman ninyo ng eksakto kung ano ang dapat gawin. At oo, ang isang pagkain na pinakamabilis na gumagana upang ibalik ang lakas ng inyong mga binti, ibubunyag ko iyan sa bandang huli. Samahan ninyo ako. Maaaring ito na ang pinakamahalagang payo na maririnig ninyo sa buong taon. Ang tunay na dahilan. Hindi ito edad, ito ay koneksyon. Ngayon, puntahan natin ang puso ng usapin. Bakit tila pinagtataksilan tayo ng ating mga binti habang tayo ay tumatanda? Karamihan sa mga tao ay ipinapalagay na ang panghihina ng binti ay natural na bahagi lamang ng pagtanda na ito ay hindi maiiwasan. Ngunit heto ang katotohanan, ang edad lamang ay hindi ang tunay na problema. Sa katunayan, maraming tao sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s ay mayroon pa ring sapat na muscle tissue na kailangan nila. Ang nawala sa kanila ay ang koneksyon. Hayaan ninyo akong ipaliwanag. Ang inyong mga binti ay binubuo ng malalakas na mga hibla ng kalamnan, oo. Ngunit ang mga kalamnan na iyon ay hindi gumagalaw ng kusa. Sila ay lubos na nakadepende sa mga dekuryenteng senyales na ipinapadala mula sa inyong nervous system, mula sa inyong utak pababa, sa inyong gulugod, patungo sa bawat grupo ng kalamnan. Ito ay tulad ng isang pag-uusap sa pagitan ng inyong utak at ng inyong mga binti. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalo na pagkatapos ng inyong ika-40 na kaarawan, may nagsisimulang magbago.
Ang mga senyales na iyon ay hindi na naipapadala ng malinaw. Humihina ang mga ito, nagkakamali ng pagpapadala. Minsan hindi na talaga ito nakakarating sa kalamnan. At kapag ang kalamnan ay hindi nakakatanggap ng malinaw na senyales, nananatili itong tahimik. Hindi ito kumikilos, hindi ito tumutugon, at dahan-dahan ito ay lumiliit. Hindi dahil ito ay luma, kundi dahil ito ay nawalan ng koneksyon. Naranasan nyo na bang tumayo at pakiramdam ninyo ay hindi pa handa ang inyong mga binti na suportahan kayo? O marahil ay nakaramdam kayo ng kakaibang kawalan ng balanse, hindi sakit, kundi isang kawalan ng kontrol. Ang pakiramdam na iyon ay hindi lamang nasa inyong imahinasyon. Iyon ay ang inyong nervous system na nahihirapang makipag-ugnayan sa inyong mga kalamnan. At ang nakakadismaya, karamihan sa mga tao ay hindi kailanman naririnig ang tungkol dito. Maaaring sabihin sa inyo ng mga doktor na mag-ehersisyo ng higit pa o uminom ng mga suplemento, ngunit kung ang mismong daanan ng senyales ay sira, ang mga pagsisikap na iyon ay madalas na hindi tumatalab. Ito ay tulad ng pagsigaw sa isang sirang megaphone. Ang mensahe ay hindi lang talaga nakakarating. Ngunit heto ang nakapagpapasiglang bahagi. Ang mga koneksyon na iyon ay maaaring ayusin. Kahit na pagkatapos ng maraming taon ng paghina, ang inyong nervous system ay maaaring magsimulang gumising muli kung bibigyan ninyo ito ng tamang sustansya at sa tamang oras. Iyan ang layunin ng artikulong ito. Matututunan ninyo kung paano ang isang tiyak na kombinasyon ng mga amino acid, bitamina at natural na compounds ay maaaring muling buksan ang switch na iyon, at kung bakit ang isang partikular na pagkain ay maaaring ang pinakamabilis na paraan upang gawin ito. Hindi ninyo kailangan ng reseta. Hindi ninyo kailangan baguhin ang buong buhay ninyo. Kailangan nyo lang ng kaalaman upang suportahan ang inyong katawan sa paraang tunay nitong tinutugunan. At diyan mismo tayo patungo. Ating tingnan ng mas malapitan kung paano talaga nag-uusap ang inyong mga kalamnan at nerbiyos, at kung paano ang isang nawawalang sustansya ay maaaring maging susi sa pagpapanumbalik ng pag-uusap na iyon. Ang mga tahimik na kalamnan. Hindi sila patay. Natutulog lamang. Heto ang isang bagay na maaaring makagulat sa inyo. Ang inyong mga kalamnan sa binti ay hindi pa tuluyang nawawala gaya ng iniisip ninyo. Kahit na pakiramdam ninyo ay malambot, mabagal o hindi matatag ang mga ito, maaaring hindi pa sila nasisira. Maaaring sila ay tahimik lamang. At iyon ay nagbabago ng lahat. Ang inyong mga kalamnan ay may tinatawag na motor units, mga kumpol ng hibla na kontrolado ng maliliit na nerbiyos na nagsasabi sa kanila kung kailan dapat kumilos. Ang mga nerbiyos na ito ay nagpapadala ng mga senyales na nagiging sanhi ng paggalaw, pagbuhat, pagpapatatag at pagsuporta ng inyong mga binti sa inyong katawan araw-araw. Ngunit habang tayo ay tumatanda, lalo na pagkatapos ng edad na tayo, may isang banayad ngunit makapangyarihang bagay na nagsisimulang mangyari. Ang mga senyales na iyon ay kumukupas, hindi sa isang gabi, hindi biglaan, kundi dahan-dahan tahimik.
ang ilang motor neurons ay nagiging matamlay. Ang iba ay tuluyan ng humihinto sa paggana. Nagiging sanhi ito upang ang ilang mga hibla ng kalamnan ay maging offline. Nariyan pa rin sila, ngunit sila ay natutulog dormant. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring maayos ang pakiramdam ninyo isang araw at hindi balanse sa susunod. O pakiramdam ninyo ay wala naman kayong ginawang iba ngunit mas mabilis mapagod ang inyong mga binti. Ang kalamnan ay hindi patay. Ito ay naghihintay lamang ng senyales. Isipin ninyo ito na parang isang switch ng ilaw na hindi pa napipindot. Heto ang nakapagpapatibay na balita. Ipinakita ng mga pag-aaral mula sa mga nangungunang sentro ng neuroscience, kabilang ang pananaliksik mula sa University of Calgary, na ang mga natutulog na kalamnan na ito ay maaaring muling buhayin hindi sa pamamagitan ng mas matinding pagtulak, kundi sa pamamagitan ng muling pagkonekta sa mga daanan ng nerbiyos. Ito ay tulad ng paggising sa isang natutulog na telepono sa pamamagitan ng pag-charge ng baterya. Dito pumapasok ang inyong dieta dahil ang ilang mga sustansya, lalo na ang mga pangunahing amino acid, ay maaaring muling buuin ang koneksyon na iyon sa neuromuscular junction kung saan nagtatagpo ang inyong mga nerbiyos at kalamnan. Ang junction na ito ay parang isang communication hub. Kung ito ay mahina o kulang sa nutrisyon, ang mensahe ay hindi kailanman makakarating sa kalamnan. Ngunit kung ito ay suportado ng tamang panggatong, ang tugon ay maaaring nakakagulat na mabilis. Sa katunayan, ipinakita ng mga clinical trial ang mga nasusukat na pagpapabuti sa lakas ng binti kahit na sa mga matatandang higit sa 70 sa loob ng 12 oras matapos kumonsumo ng mga tiyak na kombinasyon ng mga sustansyang sumusuporta sa kalamnan. Sandali tayong huminto dito. Hindi ba't nagbibigay iyan ng pag-asa? Kung iniisip ninyo na ang inyong pinakamagagandang araw ng paggalaw ay tapos na, kung tahimik ninyong tinanggap na ang kabagalan ay bahagi na talaga ng buhay. Ngayon, gusto kong isaalang-alang ninyo ito. Paano kung ang kalamnan na akala ninyo'y nawala na ay nariyan pa rin, tahimik na naghihintay na bumalik ang senyales? Sa ilang sandali ating tuklasin ang eksaktong sustansya na nagsisilbing parang kislap na muling nag-aapoy sa komunikasyon sa pagitan ng inyong utak at mga kalamnan. Ito ay tinatawag na leucine at ito ay mas makapangyarihan kaysa sa marahil ay inyong napagtanto. Ang mensahero. Paano binubuhay ng leucine ang inyong mga kalamnan? Ngayong nauunawaan na natin na ang inyong mga kalamnan ay maaaring naghihintay lamang ng isang senyales, pag-usapan natin ang sustansya na nagpapadala ng senyales na iyon ng malakas at malinaw. Ang pangalan nito ay leucine. At kung hindi nyo pa ito narinig dati, huwag mag-alala. Malalaman ninyo kung bakit binabago ng isang amino acid na ito ang paraan ng pagtingin natin sa lakas sa mga tumatandang katawan. Ang leucine ay isa sa mga mahahalagang amino acid. Ibig sabihin, hindi ito kayang gawin ng inyong katawan ng kusa. Kailangan ninyo itong makuha mula sa pagkain. Ngunit ang leucine ay higit pa sa isang block para sa protina. Ito ay isang mensahero, isang switch. Kapag kumain kayo ng leucine, sinasabi nito sa inyong mga selula ng kalamnan
Oras na para lumaki. Oras na para mag-repair. Gumising ka at magtrabaho. At ang inyong mga kalamnan ay nakikinig. Tinatawag ng mga siyentipiko ang leucine na isang anabolic trigger, isang natural na compound na nagpapagana sa mga landas ng pagbuo ng kalamnan sa loob ng inyong katawan. Sa partikular, binubuksan nito ang isang bagay na tinatawag na mTOR, isang mahalagang signaling pathway na kumokontrol sa muscle protein synthesis. Maaari ninyong isipin ang mTOR bilang panloob na switch ng paggawa ng kalamnan ng inyong katawan. At ang leucine, ito ang daliri na pumipindot dito. Ngayon, baka ito ang mas kapanapanabik para sa atin na lampas na sa hiksti. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay nagiging hindi na gaanong sensitibo sa karaniwang mga senyales para lumaki. Ito ay tinatawag na anabolic resistance. Maaaring kumakain kayo ng protina na nanatiling aktibo kahit na gumagawa ng magaan na ehersisyo, ngunit hindi pa rin nakikita ang pagbuti sa inyong lakas o katatagan. Bakit? Dahil ang inyong katawan ay hindi tumutugon sa mga senyales tulad ng dati. Ngunit tinatagos ng leucine ang resistensyang iyon. Hindi lang ito kumakatok, kumakalampag ito sa pinto. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Journal of Nutrition na kahit sa mga matatanda, ang isang solong pagkain na mayaman sa leucine ay maaaring makabuluhang magpataas ng muscle protein synthesis sa loob lamang ng ilang oras. Naranasan nyo na bang mag-almusal ng masustansya at mapansin na ang inyong mga binti ay medyo mas matatag mamaya sa umaga? Iyan ay hindi imahinasyon. Iyan ay ang inyong nervous system at ang inyong muscle tissue na tumutugon sa isang mas mahusay na senyales. Ngunit heto ang susi. Hindi lahat ng protina ay pantay-pantay. Hindi ito tungkol sa kung gaano karaming protina ang inyong kinakain. Ito ay tungkol sa kung gaano karaming leucine ang inyong nakukuha. Maraming mga nakatatanda ang hindi namamalayan na sapat lang ang kinakain nilang protina para pigilan ang pagkawala ng kalamnan, ngunit hindi sapat para muling magtayo. Ang resulta, isang mabagal na paghina kahit na sa tingin ninyo ay malusog ang inyong kinakain. Kaya ano ang maaari ninyong gawin? Simulan ang inyong araw sa isang pagkain na mayaman sa protina na mataas sa leucine. Ang ilan sa mga pinakamahusay na mapagkukunan ay kinabibilangan ng itlog, manok, karne, ng baka, cottage cheese, at lalo na ang whey protein isolate. Ang 2.5 hanggang 3 gramo, 2.5 to 3 gigana lamang ng leucine na matatagpuan sa halos 21 hanggang 30 gramo, 25 to 30 gram ng dekalidad na protina ay maaaring magpasiklab ng aktibidad ng mTOR at simulan ang muling pagbuo ng inyong muscle tissue mula sa loob. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga clinician ngayon ang nagre-rekomenda ng whey protein sa umaga para sa mga senior. Mabilis itong natutunaw, naglalaman ng lahat ng mahahalagang amino acid at may perpektong balanse ng leucine upang buhayin ang mga sistema ng pag-aayos ng inyong katawan ng mabilis. Ngunit heto ang magandang bahagi. Hindi lamang ito tungkol sa muling pagbuo ng nawalang lakas. Ito ay tungkol sa muling pagkonekta.
Kapag binibigyan ninyo ang inyong katawan ng leucine, hindi ninyo lang pinapakain ang inyong mga kalamnan. Ginigising ninyo sila muli. Tinutulungan ninyo ang inyong utak at ang inyong mga binti na magsalita sa iisang wika muli. Ibinabalik ninyo ang kadena ng komunikasyon na nagbibigay daan sa inyo na gumalaw ng may kumpiyansa tumayo mula sa isang upuan nang hindi nangangatog o maglakad nang walang takot na bibigay ang inyong mga tuhod. At ngayong nauunawaan na ninyo kung paano gumagana ang leucine, handa na tayong idagdag ang susunod na mahalagang sangkap sa recovery protocol na ito. Isang sustansya na nagbibigay lakas sa mismong senyales na nagsasabi sa inyong mga kalamnan na gumalaw. Hindi ito bitamina, hindi ito suplemento. Ito ay isang bagay na marahil ay nasa inyong ref na at nagsisimula itong gumana sa wala pang kalahating araw. Pag-usapan natin ito sa susunod. Ang kislap ng paggalaw, ang sikreto ng tiyolin at itlog. Ngayong natutunan na ninyo na ang pagbuhay muli sa lakas ng binti ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming kalamnan, kundi sa pagpapanumbalik ng pag-uusap sa pagitan ng inyong utak at katawan. At ang pag-uusap na iyon ay nakasalalay sa isang napaka-espesipikong kemikal na mensahero, ang acetylcholine. Ang acetylcholine ay ang neurotransmitter na nagdadala ng mga utos ng paggalaw mula sa inyong utak patungo sa inyong mga kalamnan. Sa simpleng salita ito, ang kislap na nagsasabi sa inyong mga binti, tumayo ka, humakbang ka, manatiling matatag. Kung wala ito, ang mensahe ay hindi nakakarating ng malinaw o hindi talaga. At heto ang problema. Habang tayo ay tumatanda, mas kakaunti ang nagagawang acetylcholine ng ating katawan. Ang mga receptor sa ating mga kalamnan ay nagiging hindi na rin gaanong tumutugon. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring mag-atubili ang inyong mga binti kapag tumatayo kayo mula sa isang upuan o kung bakit ang isang maling hakbang na dati hindi ninyo iniinda ay nagdudulot na ngayon ng kawalan ng balanse. Hindi ito palaging tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa kalidad ng senyales. Ngunit heto ang magandang balita, ipinakita ng siyensya na ang prosesong ito ay maaaring suportahan ng natural. Ang susi ay nasa isang sustansya na tinatawag na choline, ang sangkap sa pagbuo ng acetylcholine. At ang pinakamayaman, pinaka-bioavailable na mapagkukunan ng choline, maniwala kayo o hindi, ay ang buong itlog. Oo, ang mga simpleng itlog na nakikita ninyo sa inyong almusal sa loob ng maraming dekada ay nagtataglay ng isa sa mga pinakamakapangyarihang sikreto sa pagpapanatili ng lakas at koordinasyon ng binti. 2 buong itlog lamang ang maaaring magbigay ng higit sa 300 mg, 300 mg ng choline, sapat na upang bigyan ang inyong katawan ng hilaw na materyal na kailangan nito para gumawa ng mas maraming acetylcholine at mapabuti ang katumpakan ng paggalaw ng inyong mga kalamnan. Isang pag-aaral noong 2012 na inilathala sa Nutrients ay kinumpirma na ang pagtaas ng dietary choline ay maaaring mapahusay ang produksyon ng acetylcholine sa loob lamang ng 10 hanggang 12 oras, lalo na sa umaga kung kailan ang inyong nervous system ay pinakahanda na tanggapin ang suportang iyon. Isipin ninyo iyon sandali.
Maaari kayong gumising kumain ng 2 buong itlog, mas mainam kung kasama ng isang protina na mayaman sa leucine tulad ng cottage cheese o whey, at sa loob ng ilang oras, ang inyong nervous system ay maaaring magsimulang magpadala ng senyales ng mas tumpak. Hindi lamang iyan teorya. Ito ay isang subok na protocol na ginagamit ng mga eksperto na dalubhasa sa pagtanda at mga karamdaman sa paggalaw. Napansin nyo na ba kung paano pagkatapos ng isang almusal na mayaman sa protina, tila mas bumubuti ang inyong balanse, na parang ang inyong mga binti ay mas nakasync sa inyong mga iniisip? Iyan ang acetylcholine na gumagana. At para sa mga umiiwas sa mga produktong hayop, huwag mag-alala. Bagamat ang pula ng itlog ang may pinakamataas na bioavailability, maaari rin kayong makakuha ng choline mula sa soybeans, quinoa at Brussels sprouts. Tandaan lamang na ang mga pinagkukunan mula sa halaman ay karaniwang mas matagal bago ma-absorb, at maaaring kailanganin ninyong kumain ng mas malaking dami para makuha ang parehong epekto. Ngayon, heto ang isang bagay na mas makapangyarihan pa. Ang acetylcholine ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong mga kalamnan. Pinapatalas din nito ang focus memorya at kalinawan ng isip. Kaya kapag sinusuportahan ninyo ito, hindi ninyo lang pinalalakas ang inyong mga binti. Sinusuportahan ninyo rin ang inyong isipan. Isang aksyon, 2 benepisyo. Higit na katatagan at mas malinaw na pag-iisip. Ito ang uri ng synergy na ating hinahangad sa malusog na pagtanda. Hindi mga panandali ang lunas, kundi malalim na biolohikal na suporta na tumutulong sa inyong madama na mas konektado sa inyong katawan, sa inyong balanse, at sa inyong kumpiyansa. At kung naikonekta na natin ang senyales mula sa utak patungo sa kalamnan gamit ang leucine at acetylcholine, ano ang susunod? Oras na para palakasin ang daloy ng dugo sa inyong mga binti upang ang mga mensahe at sustansyang ito ay mas mabilis na makarating sa kanilang destinasyon. Sa susunod na bahagi, ating tuklasin ang isang matingkad na kulay pulang pagkain na hindi lamang sumusuporta sa lakas ng binti, kundi pinag-aaralan din bilang natural na lunas para sa pagkawala ng memorya at mga problema sa sirkulasyon sa mga senior. Maaaring kinakain nyo na ito, ngunit pagkatapos nito, makikita ninyo ito sa isang bagong liwanag. Ituloy natin. Ang daloy ng buhay. Paano pinalalakas ng beets ang sirkulasyon? Ngayong nagising na natin ang mga senyales sa pagitan ng inyong utak at mga kalamnan, mayroon pang isang mahalagang piraso sa puzzle, ang sirkulasyon. Isipin ninyo ang inyong mga kalamnan na parang isang hardin. Inihanda nyo na ang lupa. Itinanim nyo na ang mga buto. Ngunit kung walang tubig, kung walang tuloy-tuloy na nutrisyon, walang tutubo. Ganoon din sa inyong mga binti. Habang tayo ay tumatanda, ang maliliit na mga ugat, arteries at capillaries na naghahatid ng oxygen at sustansya sa ating mga binti ay nagsisimulang manigas at sumikip. Ang dugo ay hindi na dumadaloy ng malaya. Mas matagal bago makarating ang oxygen. Ang mga dumi mula sa aktibidad ng kalamnan ay hindi na naiaalis ng mabilis. At ang mabagal at tahimik na paghinang ito ay
humahantong sa mabigat na pakiramdam sa mga binti sa mabagal na reaksyon kapag tumatayo sa pagod na mas maagang dumarating. Mayroon namang natural na molekula ang inyong katawan na idinisenyo upang buksan ang mga daluyan na ito. Ito ay tinatawag na nitric oxide. Ang molekulang ito ay ginagawa sa dingding ng inyong mga daluyan ng dugo at nagbibigay ito ng senyales sa mga ito na lumuwag na nagpapahintulot sa mas maraming dugo na dumaloy ng madali. Kung mas maraming dugo ang nakakarating sa inyong mga binti, mas maraming oxygen at sustansya ang natatanggap ng mga kalamnan na iyon. Ngunit heto ang problema. Ang produksyon ng nitric oxide ay bumababa habang tumatanda. At kung hindi natin ito susuportahan sa pamamagitan ng tamang pagkain, ang ating sirkulasyon ay tahimik na nagdurusa. Sa kabutihang palad, nag-aalok ang kalikasan ng isang makapangyarihang solusyon. Isa sa pinakamayayamang natural na mapagkukunan ng dietary nitrates, ang uri na ginagamit ng inyong katawan para lumikha ng nitric oxide ay ang simple at matingkad na beet. Kinain man ng hilaw, inihaw o ininom bilang juice, tinutulungan ng beets ang inyong katawan na gumawa ng mas maraming nitric oxide na nagpapabuti sa paggana ng mga ugat at nagpapanumbalik ng sigla ng kalamnan. Sa isang pag-aaral noong 2015 na inilathala sa Journal of Applied Physiology, ang mga matatandang uminom ng beetroot juice ay nakaranas ng makabuluhang pagtaas sa lakas ng kalamnan ng binti ilang oras lamang pagkatapos. Ang epekto ay pinakamalakas sa mga fast-twitch muscle fiber, ang mismong mga hibla na responsable para sa mabilis na pagtugon at pag-iwas sa pagkahulog. Heto kung paano ninyo ito magagamit sa inyong sariling routine. Humigit kumulang 90 minuto bago ang anumang planadong paggalaw. Ito man ay paglalakad, ilang magaan na gawaing bahay o banayad na pag-uunat, maaari kayong kumain ng 1 hanggang 2 katamtamang laking beets o uminom ng mga 250 hanggang 300 ml ng beetroot juice. Nagbibigay ito sa inyong katawan ng oras para i-convert ang mga nitrates sa nitric oxide at simulan ang pagbubukas ng mga daluyan ng dugo na iyon. Kung nais ninyong mapahusay pa ang epekto, sundan ito ng magaan na aktibidad. Ang 15 hanggang 20 minutong paglalakad, ilang nakaka-relax na pagbibisikleta o ilang dynamic stretches ay maaaring magpalakas ng tugon ng nitric oxide. Ang mismong paggalaw ay nagpapasigla ng mas maraming produksyon ng nitric oxide, lalo na kapag isinama sa dietary nitrates. Ito ay tulad ng pagbukas ng gripo at pagkatapos ay pagbukas ng hose. Ang ilang mga tao ay nag-alala tungkol sa nilalaman ng asukal sa beets. Ngunit kapag inurasan bago ang aktibidad, ang natural na asukal ay mabilis na ginagamit para sa enerhiya at ang pangkalahatang glycemic load ay nananatiling katamtaman. Kung gusto nyo pa ring balansehin ito, ang pagsasama ng beets sa kaunting fiber o protina tulad ng mga gulay, Greek yogurt o isang dakok ng mani ay maaaring magpapatatag sa pagsipsip ng hindi pinupurol ang mga benepisyo. At heto ang isang bagay na mas may pag-asa. Ang beets ay hindi lamang sumusuporta sa mga binti. Maaari rin nitong mapabuti ang daloy ng dugo sa utak. Kasalukuyang pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang beetroot bilang isang natural na opsyon para sa pagpapahusay
ng kalinawan ng isip at kahit na sa pagpapabagal ng paghina ng memorya na may kaugnayan sa ugat. Kaya ngayon, isipin ninyo ito. Bukas ng umaga, sisimulan ninyo ang inyong araw sa ilang beats. Maglakad ng maikli at sundan ito ng almusal na mayaman sa protina. Hindi ninyo lang pinapakain ang inyong katawan. Ibinabalik ninyo ang inyong sirkulasyon, nililinis ang inyong mental fog at nagpapadala ng lakas pabalik sa inyong mga binti. Iyan ang kapangyarihan ng natural na pagpapanumbalik. Ngunit kahit na may sirkulasyon at sustansya na na-optimize, mayroon pa ring isang kaaway na tahimik na sumisira sa lahat ng inyong pagsisikap, ang talamak na pamamaga, chronic inflammation. Hindi ito sumisigaw, hindi ito humahapdi, ngunit ito ay nananatili. At iyan ang ating susunod na tatalakayin. Ang tahimik na kaaway, paglaban sa talamak na pamamaga, chronic inflammation. Hayaan niyo po akong magtanong ng marahan, ngunit buong katapatan. Nakakaramdam ba kayo ng higit na pagkapagod kaysa karaniwan? Kahit na nakapagpahinga na kayo, nararamdaman nyo pa rin ba na tila mabigat, mabagal o may kakaiba sa inyong mga binti? Kung oo ang dahilan, ay maaaring hindi ang inyong mga kalamnan, mga kasukasuan o kahit ang inyong edad. Maaaring ito ay isang bagay na hindi nakikita na kumukulo sa ilalim. Ang tinutukoy ko po ay ang talamak na pamamaga, chronic inflammation, isang tahimik at patuloy na tugon sa stress sa loob ng inyong katawan na hindi nagdudulot ng agarang sakit, ngunit dahan-dahang sumisira sa inyong lakas, enerhiya at balanse. Ngayon, ang pamamaga ay hindi palaging masama. Sa katunayan, ginagamit ng inyong katawan ang panandaliang pamamaga upang pagalingin ang mga pinsala at labanan ang impeksyon. Iyan ay tinatawag na acute inflammation at ito ay malusog. Ngunit ang talamak na mababang antas na pamamaga ay iba. Ito ay nananatili. Hindi ito humihinto at sa paglipas ng panahon, sinisira nito ang mismong mga sistema na nagpapanatiling buhay at tumutugon sa inyong mga kalamnan. Maaaring hindi ninyo ito nakikita, ngunit nariyan ito. Sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Journals of Gerontology, nalaman ng mga mananaliksik na ang mga matatandang may mas mataas na antas ng mga inflammatory marker tulad ng CRP at IL-6 ay may mas mababang mass ng kalamnan, mas kaunting lakas, at mas mabagal na koordinasyon kahit na tila normal ang kanilang dieta at antas ng aktibidad. Sa madaling salita, ginagawa nila ang lahat ng tama, ngunit may isang bagay na tahimik na kumakalaban sa kanila. At heto ang tunay na nakakagulat. Maaaring guluhin ng pamamaga ang paggana ng mitochondria. Nangangahulugan iyon na pinapahina nito ang mga makina sa loob ng inyong mga selula ng kalamnan, ang mismong bahagi na nagbibigay ng lakas at tibay sa inyong mga binti. Higit pa riyan, nakakasagabal ito sa paraan ng pakikipag-usap ng inyong nervous system sa inyong mga kalamnan. Kaya kahit na sinusubukan ng inyong mga nerbiyos na magpadala ng mga senyales, ang mga mensaheng iyon ay dumarating na mahina, mali-mali o huli na. Ngunit ngayon, darating ang bahagi na nagdudulot ng pag-asa. Hindi ninyo kailangan ng reseta para labanan ito. Hindi ninyo kailangan ng komplikadong regimen. Kailangan ninyong kumain ng inyong mga gulay.
Oo, totoo po. Ang mga madidilim na madahong gulay tulad ng spinach, kale, kangkong, malunggay, mustard greens at Swiss chard ay ang pinaka-epektibong anti-inflammatory na pagkain ng kalikasan. Mayaman sila sa polyphenols, chlorophyll, magnesium at natural nitrates, lahat ay nagtutulungan upang palamigin ang panloob na apoy at ibalik ang balanse sa loob ng inyong katawan. Sa particular, isang polyphenol na tinatawag na quercetin na matatagpuan sa mataas na halaga sa kale at mustard greens ay ipinakitang humaharang sa mga inflammatory cytokine, ang mismong mga mensahero na naguudyok sa pagkasira ng kalamnan. Ayon sa isang pag-aaral noong 2019 sa Frontiers in Pharmacology, ang araw-araw na pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa quercetin ay nagbawas ng mga pangunahing marker ng pamamaga sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo, lalo na kapag sinamahan ng magaan na paggalaw. Iyan ay isang maliit na pagbabago na may malakas na epekto. Kaya heto ang maaari ninyong gawin. Simulan ang inyong araw sa isang tasa ng nilutong madahong gulay. Maaari ninyo itong igisa sa olive oil, idagdag sa isang omelette o ihalo sa isang smoothie na may saging at protein powder. Bakit sa umaga? Dahil ang pamamaga ay sumusunod sa isang circadian rhythm, isang pang-araw-araw na pattern na tumataas at bumababa kasama ng orasan ng inyong katawan. Ang pagkain ng gulay sa maagang bahagi ng araw ay tumutulong na itakda ang tono para sa isang mas matatag, hindi gaanong namamaga na 24 oras. Gusto nyo bang masipsip ang mas marami pang sustansya? Magdagdag ng isang patak ng katas ng lemon o apple cider vinegar sa inyong mga gulay. Nakakatulong itong sirain ang mga hibla at gawing mas madaling matunaw ang mga antioxidant na iyon. At kung nag-iisip kayo, mararamdaman nyo ba agad ang isang malaking pagbabago? Marahil hindi. Ngunit bigyan ninyo ito ng 10 hanggang 14 na araw at maraming tao ang nagsisimulang makapansin ng isang banayad na pagbabago. Ang kanilang enerhiya ay mas tuloy-tuloy. Ang kanilang paggaling ay mas mabilis. Ang kanilang mga binti ay hindi na gaanong mabigat. Ito ay tulad ng paghina sa volume ng ingay sa background na matagal nang nilalabanan ng inyong katawan. Hindi na lang kayo kumakain para sa nutrisyon. Kumakain kayo upang magpadala ng mensahe sa inyong immune system, sa inyong nervous system, at sa inyong mga kalamnan. Isang mensahe na nagsasabing, ligtas tayo, nagpapagaling tayo, nagbabalik tayo. Ngayong kontrolado na ang apoy at mas bukas na ang inyong katawan sa pag-aayos, mayroon pang isang huling haligi na kailangan nating suportahan, ang timing o tamang oras. Dahil kung kailan kayo kumakain, ay maaaring kasing makapangyarihan ng kung ano ang inyong kinakain. At para sa mga nakatatanda, ang timing ng pagkain ay maaaring magpabilis ng paggaling o tahimik na magpahinto nito. Tuklasin natin ang mahalagang kaalamang iyan sa susunod. Ang kapangyarihan ng tamang oras. Kailan dapat kumain para sa lakas? Naranasan nyo na ba ang isang araw kung saan kumain kayo ng maayos? Marahil ay nakapag-ehersisyo pa, ngunit pakiramdam nyo pa rin ay mahina o kulang sa enerhiya. Ang ganitong uri ng pagkadismaya ay karaniwan at hindi ito palaging tungkol sa kung ano ang inyong kinain. Minsan,
ito ay tungkol sa kung kailan ninyo ito kinain. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay nagiging hindi nagaanong tumutugon sa mga senyales na nagsasabi sa kanila na lumaki o mag-ayos. Ito ay tinatawag na anabolic resistance, at ito ay isa sa mga pinakatagong hadlang sa malusog na pagtanda. Isipin ninyo ang inyong mga kalamnan na parang isang bukirin. Noong bata pa kayo, mataba at handa ang lupa. Anumang buto na itanim ninyo ay mabilis na tumutubo. Ngunit habang tumatanda kayo, ang lupa ay nagiging mas matigas, mas lumalaban. Maaari pa rin kayong magtanim, ngunit kailangan ninyong maging mas matalino kung paano at kailan ninyo itatanim ang mga buto. Ganoon mismo gumagana ang muscle protein synthesis pagkatapos ng edad na 60. Heto ang natuklasan ng mga mananaliksik. Ang mga matatandang naghahati-hati ng kanilang protein intake ng pantay-pantay sa buong araw simula sa isang matibay na almusal ay nakakaranas ng hanggang 25% na mas maraming paglaki ng kalamnan kaysa sa mga kumakain ng karamihan ng kanilang protina sa hapunan. Malaking pagkakaiba iyan. At ito ay isang madaling ayusin. Sa halip na ireserba ang inyong pinakamalaking pagkain na mayaman sa protina para sa gabi, kung kailan ang mga sistema ng pag-aayos ng inyong katawan ay nagpapahinga na magsimula ng maaga. Bigyan ang inyong mga kalamnan ng kailangan nila sa umaga kung kailan sila ay sariwa pa at pinaka-receptive. Isang pag-aaral mula sa University of Texas noong 2014 ang nagkumpirma nito. Ipinakita nito na kapag ang mga tao ay kumain ng halos parehong dami ng protina sa almusal, tanghalian at hapunan, ang kanilang tugon sa pagbuo ng kalamnan ay mas malakas kaysa sa mga kumain ng karamihan ng kanilang protina sa gabi. Ito ang tinatawag nating meal timing strategy, at maaari nitong gawing isang recovery protocol ang isang regular na diyeta. Ngunit may mas maganda pa rito. Kung kakainin ninyo ang inyong pagkain na mayaman sa protina sa loob ng 30 hanggang 60 minuto pagkatapos ng magaan na pisikal na aktibidad tulad ng paglalakad o pag-uunat, mas mahusay na sinisipsip ng inyong katawan ang mga sustansyang iyon. Ang window ng oras na ito ay tinatawag na anabolic window, kung kailan ang inyong mga selula ng kalamnan ay partikular na sabik na tumanggap ng mga amino acid para sa pag-aayos at paglaki. Gawin nating mas totoo ito para sa inyo. Isipin ninyo na gumising kayo at naglakad ng 5 minuto. Umuwi kayo nag-blend ng isang smoothie na may whey protein, counting beetroot powder at ilang spinach. Ininom ninyo ito habang nagpapalamig. Pagkatapos mga 30 minuto mamaya, kumain kayo ng simpleng almusal na may itlog, lentils at ginisang gulay. Hindi lamang iyan santitaytian pana ang isang malusog na pagkain. Iyan ay isang recovery protocol na binuo para sa inyong edad, sa inyong biyolohiya at sa inyong pangmatagalang lakas. Ngayon, meron pang isang huling payo. Huwag punuin ng protina ang inyong hapunan. Pagkatapos ng mga 30 hanggang 40 gramo sa isang upuan, hindi na gaanong magagamit ng inyong katawan ang sobra. Ang natitira ay maaaring itabi o sunugin para sa enerhiya. Sa halip na itabi ang pinakamahusay para sa huli, isipin ang bawat pagkain
bilang isang senyales sa inyong mga kalamnan, manatiling malakas, manatiling buhay. Mahalaga pa rin kayo. Dahil mahalaga talaga sila. Ang inyong mga kalamnan ay hindi lamang para sa paggalaw. Sila ay malalim na konektado sa inyong metabolismo, sa inyong balanse, sa inyong utak, at maging sa inyong immune function. Bawat pagkain ay isang pagkakataon upang kausapin sila. At kapag inurasan ninyo ng tama ang mga pagkaing iyon, hindi ninyo lang pinapakain ang inyong katawan. Tinuturuan ninyo itong umunlad. Kaya ngayon, nailatag na natin ang pundasyon, mga sustansya, sirkulasyon, kontrol sa pamamaga at estratehikong timing. Ngunit ano ang hitsura nito sa inyong pang-araw-araw na buhay? Sa susunod na bahagi, gagabayan ko kayo sa isang simple at madaling sundin na morning protocol na isinasabuhay ang lahat ng ito. Ito ay tumatagal lamang ng wala pang 30 minuto at maaaring ito na ang pinakamakapangyarihang regalo na maibibigay ninyo sa inyong mga binti at sa inyong kumpiyansa ngayong taon. Ating tingnan. Ang morning protocol, isang simpleng gabay sa panunumbalik ng lakas. Pagsama-samahin na natin ang lahat ngayon, ang siyensya, ang tamang oras, at ang mga praktikal na hakbang. Dahil isang bagay ang pag-unawa sa teorya at iba naman ang malaman kung ano mismo ang gagawin pagtapak ng inyong mga paa sa sahig sa umaga. Heto ang isang simpleng morning routine, madaling sundin, banayad sa inyong katawan at partikular na idinisenyo para sa mga nakatatanda upang makatulong na ibalik ang lakas ng binti, palakasin ang balanse at muling gisingin ang inyong nervous system sa loob lamang ng 2 ka oras. Hindi ninyo kailangan ng magagarang suplemento o mamahaling gamit. Kailangan nyo lang ng pagiging consistent, tamang pagkain at ilang minutong paggalaw. Unang hakbang, mag-hydrate ng dahan-dahan. Pagkagising, kumuha ng isang basong tubig, mas mainam kung maligamgam, at magdagdag ng kaunting piga ng lemon kung kaya ito ng inyong katawan. Pagkatapos ng isang buong gabi ng pahinga, ang inyong katawan ay gumigising na bahagyang dehydrated. Kahit ang banayad na dehydration ay maaaring magpababa ng daloy ng dugo at magpabagal sa pagtugon ng kalamnan. Ang unang maliit na hakbang na ito ay tumutulong sa buong sistema ninyo na magsimulang gumising. Ikalawang hakbang, gumalaw ng dahan-dahan. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo. Ito ay tungkol sa activation, hindi intensity. Maglakad ng 10 hanggang 15 minuto sa paligid ng inyong bahay o hardin. Kung hindi komportable ang paglalakad, ang pag-upo at pagtaas ng binti seated leg raises, pag-ikot ng bukong-bukong ankle circles o banayad na pag-uunat malapit sa isang bintanang nasisikatan ng araw ay maaaring kasing epektibo. Ang magaan na paggalaw na ito ay nagsasabi sa inyong mga daluyan ng dugo na oras na para bumukas, lalo na kung kumonsumo kayo ng beets kaninang umaga. Pinapalakas ng beets ang nitric oxide at iyon kasama ng paggalaw ay nagpapadala ng dugong mayaman sa oxygen sa inyong mga binti. Ikatlong hakbang, ang priming smoothie. Pagkatapos niyan, sa loob ng 20 hanggang 30 minuto ng inyong paggalaw, mag-enjoy ng isang bagay na magaan ngunit masustansya. Ang isang maliit na smoothie na may whey protein isolate, ilang nilagang beets o beetroot powder, kaunting kale or spinach o kahit malunggay
at ilang berries ay perpektong pagpipilian. Kung kailangan ninyo ng mas nakakabusog, magdagdag ng 1 kutsarita ng olive oil o 1 hiwa ng saging. Ang sandaling ito ay tungkol sa paghahanda sa inyong katawan ng mga sustansya na direktang sumusuporta sa komunikasyon ng nerbiyos kalamnan at nagbabawas ng pamamaga bago ang inyong pangunahing almusal. Ika-4 na hakbang, ang pangunahing almusal. Pagkatapos kainin ang inyong buong almusal, isa na nagpapanumbalik ng komunikasyon sa pagitan ng inyong nervous system at ng inyong mga binti. 2 buong itlog ang nag-aalok ng choline na sumusuporta sa acetylcholine, ang neurotransmitter na responsable sa paggalaw ng kalamnan. Magdagdag ng ginisang spinach kangkong o kale sa tabi upang mabawasan ang pamamaga at magbigay ng magnesium. Isama ang cottage cheese o Greek yogurt para salusin ang amino acid na nagbibigay senyales sa inyong mga kalamnan na muling magtayo. At kung gusto ninyo tapusin ang pagkain sa 1 hiwa ng whole grain na tinapay o kamote upang makumpleto ang suporta sa enerhiya. Ang ginawa ninyo ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang nakabalangkas at sumusuportang routine para sa neuromuscular restoration. Isang paraan para sabihin sa inyong mga kalamnan, magkasama pa rin tayo rito. Ang ilang mga tao ay nakakaramdam ng pagbabago sa mismong araw na iyon. Ang kanilang mga binti ay mas matatag. Mas panatag sila sa paghakbang pababa sa bangketa o pagtayo mula sa isang upuan. Hindi ito isang milagro. Ito ay momentum. Ang inyong katawan ay tumutugon sa katumpakan at pangangalaga. At kapag sinunod ninyo ang ritmong ito 4 o 5 umaga sa 1 linggo, magsisimula kayong makapansin ng higit pa sa lakas ng binti na bumabalik. Mararamdaman ninyo ang pagtaas ng inyong kumpiyansa kasama nito. Dahil ang pagbawi ng lakas ng binti ay hindi tungkol sa panlabas na anyo. Ito ay tungkol sa kalayaan. Ito ay tungkol sa pag-alam na maaari kayong humakbang pasulong ng walang takot. Na ang inyong katawan ay nakikinig pa rin. Na mahalaga pa rin kayo. Ngayon, habang papalapit tayo sa huling bahagi ng ating paglalakbay, magnilay-nilay tayo ng sama-sama. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Hindi lamang para sa inyong mga kalamnan, kundi para sa inyong buhay. Ang isang maliit na pagbabago ngayon ay maaaring maging isang punto ng pagbabago. At doon tayo pupunta sa susunod. Ang aral ng buhay, higit pa sa lakas, ito ay tungkol sa kalayaan. Huminga po tayo ng malalim. Huminto sandali. Marami kayong natutunan, bagong siyensya, mga bagong ideya, at sana isang panibagong pakiramdam ng pag-asa. Ngayon, tumingin tayo sa mas malaking larawan. Ang buong paglalakbay na ito na ating pinagsamahan ay hindi lamang tungkol sa mga binti. Ito ay tungkol sa buhay. Ito ay tungkol sa posibilidad. Ang tahimik, ngunit makapangyarihang katotohanan na ang inyong katawan ay taglay pa rin ang kakayahang ibalik ang sarili nito kahit na pagkatapos ng kahit na pagkatapos ng maraming taon ng pakiramdam na ang mga bagay ay unti-unting nawawala. Ang natutunan ninyo ngayon ay hindi isang teorya. Ito ay isang toolbox. At sa loob ng toolbox na iyon ay 6 na malalim na magkakaugnay na prinsipyo
na maaaring magbago kung paano kayo gumalaw, kung ano ang inyong nararamdaman at kahit kung paano ninyo nakikita ang inyong sarili. Nalaman natin na ang panghihina ng kalamnan ay hindi palaging pagkawala ng kalamnan. Sa maraming kaso ang lakas ay nariyan pa rin, ngunit nawawalan ng koneksyon, natutulog naghihintay na tawagin muli sa pamamagitan ng mas mahusay na komunikasyon sa nerbiyos. Tinalakay natin kung paano ang leucine, isang simpleng amino acid, ay maaaring buksan ang switch sa pag-aayos ng kalamnan na muling nagpapagana sa paglaki at lakas sa mga nakatatanda. Natuklasan natin ang nakalimutang papel ng acetylcholine, ang pangunahing mensahero ng paggalaw ng inyong katawan. Kapag naibalik sa pamamagitan ng mga simpleng sustansya tulad ng itlog na mayaman sa choline, maaari nitong patalasin ang pag-uusap sa pagitan ng inyong utak at mga binti sa loob lamang ng ilang oras. Inihayag natin ang kapangyarihan ng bits sa sirkulasyon, isang natural na paraan upang madagdagan ang daloy ng dugo sa inyong mga kalamnan at maging sa inyong utak. Pinag-usapan natin ang tungkol sa pamamaga, ang tahimik na apoy na nagpapahina sa inyong mga kalamnan mula sa loob. At nakita natin kung paano ang mga madahong gulay ay hindi lamang masustansya kundi malalim na nakapagpapagaling. At sa wakas, dumating tayo sa timing dahil kahit ang pinakamahusay na pagkain ay hindi gagana kung huli na itong darating. Ngunit kapag ang mga pagkain at paggalaw ay nakaayon lalo na sa umaga, ang inyong katawan ay mabilis at mahusay na tumutugon. Ang 6 na kaalamang ito ay hindi mahirap isabuhay. Hindi sila nangangailangan ng malalaking pagbabago sa buhay, isang maalalahaning almusal, isang maikling paglalakad, isang baso ng beet juice, isang dakok ng gulay. Ang mga ito ay maliliit na pagpili, ngunit lumilikha sila ng malalaking alon. At ang mga alon na iyon ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong lakas, kundi sa inyong kalayaan. Dahil ang lakas ng binti ay hindi lamang pisikal. Ito ay kumakatawan sa isang bagay na mas dakila. Ito ang inyong kasarinlan, ang inyong kakayahang tumayo mula sa isang upuan nang hindi nag-iisip lumabas ng bahay nang walang takot. Sabihin ang oo sa buhay, oo sa paglalakad, oo sa pagtuklas, oo sa pamumuhay ng lubusan. Kapag malakas ang inyong mga binti, mas madali kayong gumalaw sa mundo. Dala ninyo ang inyong sarili ng may katatagan. Hinarap ninyo ang bawat araw na may pakiramdam ng pagiging matatag na nagpapaalala sa inyo na kayo pa rin ang may kontrol. Kayo pa rin ay may kakayahan. Isang mahalagang aral sa buhay mula sa inyong doktor. Kung umabot po kayo sa puntong ito, gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay mula sa puso. Ang inyong katawan ay isang tapat na kaibigan. Sa loob ng maraming dekada, dinala kayo nito sa mga saya at hirap ng buhay. Ngayon, kung ito man ay nagpapakita ng mga senyales ng pagod, hindi ito dahil sa pagtataksil. Ito ay isang paanyaya na makinig ng mas malapitan, na mag-alaga ng mas may intensyon. Ang pagpapanumbalik ng lakas ay hindi tungkol sa pagbabalik sa nakaraan. Ito ay tungkol sa paggalang sa katawan na mayroon kayo ngayon at pagbibigay dito ng karunungan at pangangalaga na nararapat dito.
Huwag kailanman maliitin ang kakayahan ng inyong katawan na magpagaling at tumugon kapag binigyan ng tamang pagkakataon. Kaya narito ang isang simpleng bagay na maaari ninyong gawin bukas ng umaga: maghanda ng isang smoothie na may beets, protina at gulay. Pagkatapos ay maglakad ng 15 minuto. Sundan ito ng isang masustansyang almusal na mayaman sa lusin at tsulin. At pagkatapos, bigyang pansin ang inyong mga binti, ang inyong katatagan, ang inyong kalooban, kung ano ang pakiramdam ninyo sa pagsalubong sa natitirang bahagi ng inyong araw. At kung may magbago, gaano man kaliit sana, ay panghawakan ninyo ito, dahil ang pagbabagong iyon ay patunay. Patunay na hindi pa huli ang lahat, na ang pinto ay hindi pa nagsasara, na ang lakas ay abot kamay pa rin para sa inyo. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kung nakatulong ito, na makita ninyo ang inyong katawan sa isang bagong liwanag, malugod ko po kayong inaanyayahan na mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong mga saloobin o karanasan. Mangyaring i-like ang artikulong ito at mag-subscribe sa channel na ito upang hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pang gabay sa kalusugan. At higit sa lahat, kung mayroon kayong kapamilya o kaibigan na sa tingin ninyo ay makikinabang dito, mangyaring ibahagi ito sa kanila. Baka ito na ang paalala na kailangan din nila. Maraming salamat po sa paglalaan ng inyong oras sa akin. Hanggang sa muli, naway makalakad kayo ng may lakas, kumain ng may layunin, at mamuhay ng may tahimik na kumpiyansa ng isang taong nakakaalam na sila ay buhay na buhay pa rin.